Huwag kang magbabayad ng mga influencer, vlogger para i-promote yung negosyo or produkto or serbisyo mo, mga kanegosyo. Kung nagsisimula ka palang magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki ang negosyo mo. By the way, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Bakit hindi mo dapat or bakit hindi ka dapat kumuha ng mga influencer, vlogger para i-promote yung negosyo mo? Kwento ko lang, way back 2015, hindi pa ganon kalinaw yung trajectory ng paggagawa ng original content, mga kanegosyo. Mga pioneer pa lang natin sila Kong TV, yung mga unang mga YouTuber, yung magkapatid na si Ninya, yung mga sumasayaw, Gio Ong, sila pa lang yung mga naggagawa ng mga original content before. At kahit sa podcast ni Kong, mga kanegosyo, sinabi niya na hindi pa ganun, kahit siya hindi niya pa nakikitaan na paano siya kikita sa paggagawa ng original content. At dumating pa nga sa point na dahil nga wala pa namang uso yung monetization, affiliation before, dumating na siya sa point na sinabihan na siya ng magulang niya na itigil. Kasi wala siyang work eh. Binigyan na lang siya ng 3 months na sa podcast niya to ng magulang niya. Kundi kailangan niya nang itigil yung paggagawa ng original content or mag-abroad siya or mag-work siya. Awa naman ng Diyos, within 3 months, sabi ni Koy sa podcast, ani Kong TV sa podcast niya, kumita siya 50k at yun yung unang kita niya sa pag-YouTube at binigay niya yun sa magulang niya, and the rest is history. 10 years mula nung 2015, sobrang linaw na paggagawa ng original content ang labanan ngayon sa pagninegosyo. At kung nagninegosyo ka, kasama na sa trabaho natin yung paggawa ng original content. Ngayon, bakit ko nasabi na huwag kang magbabayad ng mga influencer, mga vlogger para i-promote yung negosyo mo? Kasi isang upload lang yan sa video o isang upload lang nila sa TikTok yan. Bukas makakalimutan ka na ulit. Ang pagpo-promote ng original content or ng negosyo mo is continuous, mga kanegosyo. Much better kung ikaw na lang yung gumagawa na dapat ng original content. Kasi hindi lang yan makukuha sa isang post, mga kanegosyo. Sabihin na natin yung binayaran mong influencer, yung pinost niya or yung pinromote niya yung negosyo mo, nagkaroon ng million views. Pero ang marketing, mga kanegosyo, is continuous shouting. Hindi lang yan basta isang post ngayong linggo, bukas o next week wala ka ng post about sa business mo. Ang mga tao mabilis kang makalimutan. So dapat kung nagninegosyo ka, ikaw na lang dapat yung gumagawa ng original content mo. Kahit konting views, tiyaga-tiyagain mo, mga kanegosyo, kasi kasama na sa trabaho natin yan. Kesa naman magbabayad ka pa ng influencer na isang post ka lang naman niya sa page niya, kahit mag-trending ka, bukas makalawak, nakakalimutan ka na agad ng mga tao. Ang original content, mga kanegosyo, parang marketing din yan. Ayan yung marketing mo sa negosyo mo. Hindi yan isang beses ka lang magpo-post sa isang taon,
okay na lahat. Ang pagpo-post sa pagninegosyo, mga kanegosyo, dapat nga every other day, araw-araw, or every day, or every weekend. So every weekend ka magbabayad ng influencer. Much better na ikaw na lang gumawa mismo ng original content. Kung matanda ka naman na nahihirapan ka sa social media at nagninegosyo ka, utusan mo yung anak mong bunso, pamangkin mong bunso, bayaran mo, videohan ka araw-araw, i-upload sa social media. Kung nahihiya ka naman na, isipin nyo mga kanegosyo, kung nahihiya ka, kinapalan na natin yung mukha natin sa paggawa ng original content. Kinapalan na natin yung mukha natin sa pagninegosyo. Kapalan nyo na rin yung mukha nyo sa paggawa ng original content. Yes, nakakahiya umarap sa camera, pero kasama na sa trabaho natin yan. Kesa naman magbabayad kayo ng mga influencer, vlogger, sila lang yung papakitain nyo kahit mag-trending pa yung ginawa nilang video para sa inyo. Bukas nakalimutan na kayo ng tao. Ang pagpo-post sa social media, mga kanegosyo, is continuous. Kumbaga sa isang linggo, dapat 4 na beses ka nagpo-post about sa negosyo mo. Every other day, MWF. Kung mahirap mga kanegosyo, ganun talaga. Kasama na sa trabaho natin yan eh. Kesa naman magbabayad ka lagi araw-araw sa vlogger, sa influencer. Dami mong pera nun. Ikaw na lang gumawa ng original content mo. Kahit sabi mong onti pa yung followers mo, onti pa yung nanonood sa'yo, tiyagain mo. Kasama na sa trabaho yan eh. Ganon talaga mga kanegosyo. Kaya kung nagsisimula ka magnegosyo, sikapin mo. Gumawa ng original content, mag-focus in one, hanapin yung community ng mayaman, scale up sa level 2 business model yan. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart ka na rin, comment ka lang, hindi ka na magbabayad ng vlogger or influencer. Haba, no? Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.